si Olivia. Pasensya ka na. Mas may naunang pumunta sa'yo eh. Aba, mas malaki yung offer. Siya ang unang nakabingwit kay Olivia. Ate, tanggapin mo na. Ang usapan namin ni Kuya, kapag tinanggap niyo, dodoblihin niyang bayad sa akin. Mami, bakit po nandito si Lola Lagring? Mas lalo kayong matutuwa dito sa isang taong kasama namin. Kuya Rigor! We miss you. Buti po binalikan niyo pa po kami. Simula ngayon, magkakasama na tayo ulit. Nako, Rigor, maraming salamat sa'yo. Tamang-tama yung pagkakakita mo sa amin. Dahil kung hindi, malamang naabutan kami ni Froilan. Mahirap magbaka sakali sa siguro at saka sa baka. Oh, ano? Saan ka nagpupunta? Hindi ka ba na magsasabi? Ha? Hinahanap mo kasi na babalik mong asawa! Hindi nababaliw si Olivia at hindi ako titigil agad hindi ko siya nakikita. Wala tayong sisihan, ha? Kapag hindi mo tinigil ang paghahanap mo kay Olivia, masasaktan si Baby Alex! Nasisira ka na ba talaga? Ano ba? Ikaw yata itong nababaliw eh. Kaya mo saktan ng sarili mong anak? Sasaktan mo si Baby Alex? Ha? Anong klaseng ina ka kung gagawin mo yon? Ano ba? Bakit ko naman gagawin yun? Ano ko, tanga? Ang ibig ko sabihin, sa oras na makita ulit ni Olivia ang anak natin, siguradong sasaktan niya yun. Ngayon pa na alam niya na tayo ang magulang ni Baby Alex, sigurado ako na sa kanya niya ibubuhos ang kabaliwan niya. Alam mo, hindi ko na alam kung anong iisipin ko sa mga naririnig ko sa'yo. Ang hirap mo ng paniwalaan. Dahil sa mga kinikilos mo, alam mo, napapatanong ako sa sarili ko. Ano ba ang meron ka? Nawala si Olivia at iniwanan ko siya para sa'yo. Pakiramdam ko para akong sinumpa dahil nakalimutan ko na anak ko. At ngayon, pilit ko siyang hinahanap dito sa loob ko kung ano ang minahal ko sa'yo. Alam mo masakit doon? Ha? Patuloy pa rin kitang minamahal sa kabila ng panuloko mo sa akin! Sa wakas, magkakaroon na rin ng linaw yung isinampa kong kaso laban sa asawa ko at saka sa babae niya. Salamat dun sa abogadong binigay mo sa akin, Rigor, ha? Ate Olivia, sinabi ko naman ho sa inyo, tutulungan ko kayo ng mga bata. Kung sa palagay nyo, ito yung makakabuti, tutulungan ko ako hanggang sa matapos to. Tsaka sinabi ko na rin ho dun sa abogado na gawin niya lahat ng makakaya niya para mapabilis yung resulta ng kaso. Rigor, ang pakiusap ko lang sana, huwag na ito makakarating sa mga anak ko. Alam mo naman kasing masasaktan yung mga bata kapag nalaman nilang dinimanda ko ang daddy nila. Sa pagkakataong ito, hindi na matatakasan ng asawa ko at saka ng kabit niya ang kasalanan nila. Sisiguraduhin ko magdurusa sila. Hayop ka! Walang iya ka! Masakit ba? Dahil kulang pa yan dahil mas masakit ang ginawa mo sa akin. Kayong dalawa ni Vicky. Tandaan mo to. Hayop. Siguro nga minahal ako ni Olivia. Hindi siya masasaktan ng ganun kung hindi niya ako minahal ng lubusan. Sana naman bigyan niya ako ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Papa Jesus, sana po ma-forgive na po ni Mami si Daddy. Sana po tanggalin niyo na po yung galit sa heart ng Mami namin. We want them to be happy like before. Ayaw po namin masaktan si Mami. Ayaw din po namin masaktan si Daddy. Kasi po, pareho po namin
silang love. Kung ano man po binabalak ni Mommy, please guide her. Please lead her to the right path. And also, Lord, please make her choose the right decision. Sana po, maalala po nila pareho yung pagmamahalan nila para sa isa't isa dati. Na kami po yung naging bunga ng pagmamahalan nila. Sana po, every time makikita po kami ni Mommy, please, reminder of that love na buong puso niyo binigay para kay Daddy. Sir! May naghahanap po sa inyong mga pulis. Pulis? Magandang gabi po, Mr. Froilan Santos. May dala po kaming warrant of arrest sa iyo at sa asawa ninyo. Bakit? Ano ang kasalanan namin? Wala ko rito ang asawa ko. Nahaharap po kayo sa kasong bigamy na isinampan ni Mrs. Olivia Santos at contempt of court dahil sa pagbabaliwala niyo sa pagsamo ng korte sa inyo. Wala ko alam sa mga sinasabi ninyo. Sasin niyo na yan. Wala ko alam sa sinasabi ninyo. Sandali lang po. Sandali lang po. Kakausapin ko muna yung asawa ko. Huwag niyo akong ikulong. Wala ho akong kasalanan. Kailangan ho ako ng anak ko. Mr. Santos, kailan niyo pong harapin ang kasong inihain sa inyo ng iyong asawa? Si Miss Olivia Santos! Kung nakapag-coordinate na kayo dati sa amin, sana hindi naman sa ganito. Hayaan niyo ako pagtanggol ko ang sarili ko. Wala ho ako alam sa kasong sinampa sa akin. Hindi ko nga ho alam na asawa ko si Olivia. Boss, maniwala kayo sa akin. Wala akong alam dito. Ang kapal talaga ng mukha ni Froilan. Nakuha pa talaga niyang aminin sa akin na hinahanap pa rin niya yung Olivia na yun. Lantaran na talaga yung pagtataksil niya eh. Ikaw naman kasi, Bes. Grabe ka rin magsinungaling. Alam mo, pwede ka maging writer. Ang galing mo mag-imbento ng kwento. Cecil, kilala mo ko. Kahit ano kaya kong gawin. Pwede nga rin ako maging demonyo eh. At sa oras na mahuli kong nagkikita pa rin niyang si Olivia at si Froilan, ako mismo ang tutulak sa kanila papunta sa impyerno. Sus naman, alam mo, hindi ka dapat matakot dyan kay Olivia. Total, sabi naman ni Froilan, mahal ka niya, di ba? Alam mo kung ano dapat mong katakutan? Pag nalaman ni Froilan na may mga anak sila niyang si Olivia, yung 5 bata na pinahirapan, sinaktan, at pinagdusa mo. Kuya Rigor, narinig po namin na nag-usap kayo ni Mommy. We know Mommy is mad. Kuya Rigor, sige na, sabihin mo na sa amin kung ano pinag-usapan niyo ni Mommy. Narinig namin na gustong pagdusahin ni Mommy si Daddy. Kuya, ano ba ibig sabihin nun? Is Daddy in danger? Mga bata, huwag na kayo nag-iisip na kung ano-ano. Matanda na ang mami niyo. Magtiwala na lang kayo sa kanya. Tsaka isa pa, hindi niyo rin naman masisisi ang mami niyo eh. May nagawang masama sa kanya yung daddy niyo. Lahat ng kasalanan may katumbas na kabayaran. Bisita ka. Olivia. Froilan, nagkita tayo ulit. Uy, ano ba? Tama na nga yan. Alam mo, hindi naman masusolusyonan ng alak yung kapraningan mo. Hindi ako papayag na magpasindak sa hayop na Olivia na yun. Hanggat hindi pa nalalaman ni Froilan na may anak sila ni Olivia, wala naman siya magagawa eh. Para siyang tanga na sumasabak sa gera na wala naman siyang ibubuga. Hello? Oh, sino to? Oh, Ising, bakit? Ha? May mga pulis na nagpunta dyan sa bahay? Ano? Hinuli nila si Froilan? Ang tagal kitang hinanap. Alam ko na ang totoo.
Pinakasalan kita noon. Patawarin mo ako eh. Hindi agad ako naniwala sa'yo. Froilan, hindi ako nagpunta dito para magpatawad. Nagpunta ako dito para panoorin kita na nagdurusa sa lahat ng atraso sa akin. At higit sa lahat, sa mga anak mo. Mga anak ko. Oh, mga anak mo. Mga anak mong inabandona mo at kinalimutan mo. Napakamalas nila at nagkaroon sila ng walang kwentang amang katulad mo. Sana dumating ang panahon na isumpa ka nila dahil wala kang kwentang ama. Napakasama mo. Well, Olivia, mahirap man paniwalaan. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa inyo eh. Hindi ko alam na asawa kita. Hindi ko alam na may mga anak tayo. Alam mo, Froilan, palilipasin ko pa na itinatuwa mo ko na asawa mo ko eh. Pero para idamay mo pa ang mga anak ko sa pagtatanga-tangahan mo, habasukdulan na yung kahayupan mo. Pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Maniwala ka sa akin. Wala kang alam? Pues wala na rin akong pakialam. Hindi ka namin kailangan, Froilan. Nagawa mo nga kaming kalimutan eh. Pues kaya ka naming ibaon sa limot. Olivia, nakikiusap po sa'yo. Gusto kong makita ang mga anak ko. Ama pa rin nila ako. Huwag mong pagkaisa sa akin. Kapal-kapal din naman ang mukha mo. At gusto pa nilang makipagkita sila sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanila? At gusto mo pa kilalaning kanila maging ama? Mahiya ka naman sa sarili mo. Kuya Rigor, sige na naman. Sabihin mo na sa amin yung pinag-usapan niyo ni Mami. Kuya Rigor, diba sabi mo gusto mong tulungan si Mami? Ano bang tulong? Gusto namin malaman. Igor? Bakit hindi mo sasabihin sa mga bata kung anong napag-usapan ninyo ni Olivia? Wala. Mga bata, ganito kasi yun. Pasensya na kayo ah. Nangako ako sa mami nyo na kung ano man yung napag-usapan namin, hindi nyo na to kailangan pang malaman. Sana naman igalang nyo na lang yung mama nyo. Nakakulong si Froilan ngayon dahil dun sa kasong isinampa sa amin ni Olivia. Hindi ko inaasahan mangyayari to. Alam mo, bes, masyado ka kasing nakampante. Akala mo siguro hindi seryoso si Olivia. Eh sana hindi mo binaliwala yung mga sumpina mo noon. Hindi ako papayag na gawin to ni Olivia kay Froilan. Nagawa na. Nakakulong na si Froilan, di ba? At saka hindi mo ba naisip na damay ka din dito? Baka mamaya pag nireview yung kaso, lumabas na mas malaki pa yung atraso mo kasi minanipulate mo si Froilan. Hindi. Hindi pwede. Lalaban ako. Lalabanan ko si Olivia. At sa huli, ako ang mananalo. Magkamatayan na! Olivia, maawa. Dalhin mo ko sa mga anak ko. Gusto ko silang mayakap, mahalikan. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa kanila. Huli na ang lahat. Nasaan ka nung kinailangan nila ng isang ama? Ni hindi mo alam ang pagdurusa
at paghihirap namin mag-iina. Dahil sa ginawa mo, hindi mo na sila makikita. Kahit kailan, ilalayo ko sila sa'yo. At habang buhay mong pagdurusahan lahat ng kasalanan mo sa amin. Olivia, huwag mong gawin to. Parang awa mo, huwag mo ilayo sa akin ng mga anak. Olivia. Olivia! Huwag mo ilayo sa akin ng mga anak ko! Si Mami! Ay, Mami! 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 Gabing-gabi na. Bakit gising pa kayo? Because we're waiting for you. Bakit? We May want to problema know, ba? We want to know where Daddy is. Justine. Faye. Shine. What's this all about? Mami, narinig ko kasi namin na may sinabi kayo kay Kuya Rigor. May usapan ho kayo tungkol kay Daddy. Di ba you said you want Daddy to suffer? Ayaw po magsalita ni Kuya Rigor. Pero gusto po sana namin malaman kung ano pong ginagawa niyo kay Daddy. Kung ano man ang nangyayari sa daddy niyo ngayon, he deserves it. At wala na kayo sa posisyong alamin pa ang mga detalye ng mga desisyon ko. Naiintindihan ninyo? Dahil from this day on, ayoko nang may pinag-uusapan tayo na kahit na anong may kinalaman sa daddy ninyo. Dahil pinutol ko na ang ugnayan natin sa kanya. But we still love Daddy. Nasaan na ba si Froilan? Nasaan na si Froilan? Nasaan ang asawa ko? Miss Vicky Santos. Oo, ako nga. Nandito ako para bisitahin ang asawa ko. At para sabihin sa'yo na in the first place, hindi niyo siya dapat kinulong. Okay, masasan. Ano to? Anong ginagawa mo? Ang kaso ng asawa mo. Kaya sumama na ako sa amin na maayos. Hindi! Hindi ako papayag! Ano ba? Bitawan na aray na sasaktan ako! Wala kayong karapatan gawin sa akin to! On what grounds? Anong ginawa ko? Ano ba? Tanggalin mo to ngayon din. Hindi ako papayag! From this day on, ayokong pinag-uusapan siya. No mention of the word daddy in this house. Naiintindihan ninyo? Pero Mami, bakit nga po? Mami, mga anak niyo rin ho kami and we also have the right to know what's going on. But Mami, we feel like we're being kept in the dark. Mami, sana naman ho maisip niyo na kami ho inaapektuhan at naiipit sa gulo niyo ni Daddy. Teka. Let her go. I'm Attorney Esguerra. I came here to represent my clients, Vicky and Froilan Santos. O ano? Attorney, palayain mo ang asawa ko at sabihin mo sa mga gunggong na yan na wala silang karapatan to detain me here! Ano pa iniintay ninyo? Pakawalan ninyo! Tanggalin niyo na ako. Kakasuhan ko kayo. Bisa mo, Vicky, haharapin natin ang charges laban sa inyo. Susundin natin ang due process. But for the meantime, we're gonna post bail para makalabas na kayo ni Froilan dito ngayon din. Sige na. Mabuti naman, attorney. Kaya nga pinapuntahan na kita kagad kay Cecil eh. Pero kung nahuli ka ng dating, malamang nakakulong na rin ako ngayon. Ayusin mo to, attorney. Palayain mo kami ng kasama ko. Faye, I know how you feel. Kuya, si Mami lang naman hindi nakakaintindi sa feelings natin eh. Kuya, bakit pa kasi ganun si Mami? She's so unfair. Ilang beses na silang nagkakaharap ni Daddy. She gets mad every time. Paano ko hinahanap na rin tayo nun? Alam mo, Faye, hindi ko nga rin alam eh. Siguro, iniisip ni Mami na kapag nakita natin si Daddy, kakampihan natin siya.
Pero I think she's being unreasonable. Kasi bakit niya iisipin yun? Parehas natin silang mahal. Kaya parehas silang mahalaga sa atin. Kaya wala tayong kakampihan. Pero kuya, bakit hindi tayo mabigyan ng chance si Mami na makaharap si Daddy? And sinabi pa niya na puputulin na niya yung connections natin kay Daddy. Kuya, why would Mami do that? Kuya, alam kong maraming kasalanan si Daddy sa kanya, pero pagbalik-balik na rin man natin yung mundo, Daddy pa rin natin siya. Kuya, I'm so sorry to say this, but Mom's being so unfair. Kung alam lang niya how much he missed Daddy. Froilan, ako mabuti naman. Okay ka? Ano, sinaktan ka ba nila? Ano ginawa nila sa'yo? Buti na lang at tatawagan ko agad si Atty. Esguera para tulungan tayo. Buisit na Olivia yon. Siya may kasalanan nitong lahat. Si Olivia ang dapat sisihin dito. Ikaw, Vicky, ang dulo ng lahat ng ito. Sa simula pa lang nagsabi ka sa akin ng totoo, hindi mangyayari ito. Pero imbis na magtapat ka sa akin, anong ginawa mo? Itinago mo sa akin pati ang kasong ito. Nakipagkuntsaba ka pa kay Atty. Esguera. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Pwede ba? I'm so sick and tired of your lies! Ngayon sabihin mo sa akin. Alam mo ba ang tungkol sa mga anak? Paano kung balikan niya si Olivia? Ano gagawin ko? Eh, di hayaan mo siya. Alam niyo mga anak, ayokong mabuhay sa galit. Bigyan niyo ako ng panahon para maghilom lahat ng sakit. Alam kong marami ka tinatago sa akin. Malalaman ko na lahat yan, Vicky. Tama na! Itigil mo na to! Di ba Kuya Rigor is gonna fetch us today? Yes, Mickey. Hello, Rigor. Ako na susundo sa mga bata. Sir, according po sa care officer, gusto daw pong malaman ang mga pangalan ng mga anak ni Froilan at Olivia Santos? Oo, yun nga ang gusto kong malaman. Hindi ako papayag na mahanap mo pa ang mga basang sisiw. Saan ko mahanap ang mga anak ni Olivia at pati siya si Olivia? Ano bang meron niyang mag-init pinag-aagawan niyo? Pinapunta nga ako ng daddy niyo dito para sunduin kayo eh. Kaya kung gusto niyo siya makita, sumama kayo sa akin. You're lying! Baka gusto mo lang kaming saktan eh! Ano akala niyo uubra kayo sa akin? Bitawan mo sila! Wala kang karapatan! Saktan ang mga anak ko! Tinawag mo kami mga anak?